Hulog ng langit ang ulan, pero para kay Mariela, bawat patak ay tila latigo sa kanyang sugatang pagkatao. Sa loob ng mansyong Montoya, kumikinang ang ginto sa gitna ng tawanan. Sa labas, putik at luha, ang yakap ng isang inang nagmamakaawa. Wala kang puwang dito, hampas lupa. Ang tawa ni Doña Esmeralda ay mas matalas pa sa kidlat. Ngunit sa bawat hapdi, isang panata ang nabubuo. Hanggang kailan mananatiling bulag ang katarungan bago tuluyang gumuho ang tore ng kasinungalingan. Huwag mong dungisan ng putik ang gate na yan, Mariela. Ang dumi mo ay amoy kamatayan, gaya ng malas na dinala mo sa anak ko. Ang boses ni Doña Esmeralda ay pumailan lang mula sa balkonahe ng mansyon, matalas at walang bakas ng awa, humihiwa sa hagupit ng hangin at ulan. Sa ibaba, sa labas ng naglalakihang rehas na bakal, nakaluhod si Mariela sa basang semento. Mahigpit ang yakap niya sa kanyang 3 taong gulang na anak na si Junjun. Ang bata ay nanginginig, hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa taas ng lagnat na tila tumutunaw sa munti nitong katawan. Habang binibitawan ng ginang ang mga salitang iyon, si Mariela ay kasalukuyang nakikipaglaban sa sariling hininga. Hawak niya sa kabilang kamay ang isang basyong mangkok, umaasang kahit ilang butil man lang ng bigas ay maibigay sa kanya para may maipakain sa anak bago ito painumin ng natitirang gamot. Ang kanyang mga daliri ay kulubot na sa babad ng ulan. Ang kanyang suot na manipis na duster ay dumidikit sa kanyang nanginginig na balat, ngunit wala siyang pakialam sa sarili. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bawat mabilis at mababaw na paghinga ni Junjun na nakasandal sa kanyang dibdib. Isang matinding Miyerkules ng pighati ang namuo sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang magmakaawa ng higit pa. Pero tila may malaking bato na nakabara sa kanyang dibdib. Nang sandaling iyon, bumukas ang pinto ng mansyon at lumabas si Arturo, ang katiwalang matagal nang may lihim na uyam sa kanya. May dala itong timba ng maruming tubig at nang walang babala ay ibinuhos ito sa direksyon ni Mariela. Ang tubig na hinaluan ng putik ay tumalsik sa kanyang muka. Nanunuot ang lansa at dumi sa kanyang mga mata. Hindi gumalaw si Mariela. Hindi siya kumurap. Ang kanyang mga luha ay sumama na sa agos ng ulan sa kanyang pisngi. Ang tanging nagbago ay ang higpit ng pagkakahawak niya sa anak. Tila ibinibigay ang huling init ng kanyang buhay para lang huwag itong tuluyang bumitaw. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang pagsusumamo na hindi naririnig ng mga taong nasa loob ng marangyang bahay. Ang katahimikan ng kanyang pagdurusa ay mas maingay pa kaysa sa kulog na gumuguhit sa langit. Biglang nabulabog ang dilim ng gabi nang sumulpot ang 2 malakas na liwanag mula sa isang mamahaling sasakyan. Huminto ito sa tapat ng gate, nagwiwisik ng maruming tubig mula sa kalsada, direkta sa katawan ni Mariela. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking matikas, nakasuot ng dekalidad na Amerikana na tila hindi tinatablan ng bagyo. Si Rodrigo. Tumingin si Rodrigo kay Mariela. Walang pagkilala sa kanyang mga mata, walang init ng isang bayaw, kundi isang malamig na pagkamuhi na mas masakit pa kaysa sa sampal ni Doña Esmeralda. Lumapit siya at tiningnan ang duguang tuhod ni Mariela na nakabaon sa putikan. Bakit hinahayaan niyo ang basurang yan sa harap ng pamamahay ko? Ang boses ni Rodrigo ay baritono, puno ng awtoridad at diring-diri. Arturo, paalisin mo ang babaeng yan. Hindi ko gustong makita ang mukha ng taong pumatay sa kapatid ko sa unang gabi ng pagbabalik ko. Napatingin si Mariela paitaas. Ang kanyang paningin ay malabo na dahil sa ulan at panghihina. Gusto niyang ipakita ang bata. Gusto niyang sabihing, Rodrigo, ang pamangkin mo ay naghihingalo. Pero ang dila niya ay tila na paralisa. Ang lalaking dati ay tinitingnan niya bilang pag-asa, ay siya palang maglulubog sa kanya sa mas malalim na balon ng kawalan. Nanatiling nakatayo si Rodrigo, hinayaan niyang payungan siya ni Arturo habang tinitingnan ang duguang kamay ni Mariela na nakakapit sa gate. Sa loob ng bulsa ni Arturo
Ramdam niya ang bigat ng isang sobre, ang huling liham ni Ricardo na nagsasabi ng katotohanan habang pinapanood ang babaeng mahal ng kanyang namayapang amo na tinatrato na parang hayop sa kalsada sa ilalim ng madilim na langit, habang ang bawat patak ng ulan ay tila nagiging pako na bumabaon sa kanyang pagkatao. Isang tanong ang umalingaw-ngaw sa isip ni Mariela. Hanggang kailan kayang tiisin ng isang ina ang ganitong klaseng paglapastangan bago tuluyang mamatay ang huling kislap ng kanyang kaluluwa? Ang bawat hakbang ni Rodrigo papasok sa engrandeng bulwagan ng mansyon ay tila nag-iiwan ng bakas ng dumi sa makintab na marmol. Ngunit mas marumi ang pakiramdam na namumuo sa kanyang kalooban. Sa labas, ang hagupit ng bagyo ay patuloy na nananalasa. Ngunit sa loob, ang hangin ay amoy mamahaling pabango at sariwang bulaklak. Isang mundong malayo sa putikan kung saan niya iniwan ang babaeng itinuring niyang lason sa kanilang pamilya. Hayaan mo na ang basurang yon, anak. Pinoprotektahan ko lang ang dangal ng iyong kapatid. Ang malambing ngunit mapanlinlang na boses ni Doña Esmeralda ang bumasag sa katahimikan. Marahan niyang hinawakan ng balikat ni Rodrigo, ang kanyang mga daliri ay pinalalamutian ng naglalakihang diamante na kumikinang sa ilalim ng mga chandelier. Naupo sila sa mahabang hapagkainan na punong-puno ng mga pagkaing sapat na para pakainin ang isang buong barangay. Ngunit para kay Rodrigo, ang bawat subo ay tila may kasamang bubog. Tumingin siya sa bakanteng upuan sa kanyang tapat. Ang upuang dating kinalalagyan ni Ricardo. Isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang puso. Ang kanyang kapatid, ang katuwang niya sa lahat, ay wala na dahil sa isang aksidenteng isinisisi ng kanyang ina sa kasakiman ni Mariela. Rodrigo, hindi mo alam ang hirap na dinanas ko noong wala ka. Pagpapatuloy ni Doña Esmeralda habang maingat na hinihiwa ang kanyang steak. Ang babaeng yon. Ginamit niya ang kahinaan ni Ricardo. Ninakawan niya tayo, hindi lang ng pera, kundi ng dangal. Ang pagkamatay ni Ricardo ay bunga ng stress na ibinigay ng babaeng yan. Kaya huwag kang magigilty kung nakita mo siyang naghihirap sa labas. Iyon ang nararapat sa kanya. Sa kabilang dako, sa liblib at madilim na bahagi ng dintrang, marahas na itinulak ni Arturo si Mariela papasok sa isang lumang bodega na nagsisilbing tahanan nila. Ang tunog ng nabubulok na kahoy na humahalit sa semento ay tila isang kabaong na sumasara. Walang ilaw, walang sapin sa sahig, tanging ang amoy ng amag at tumutulong tubig mula sa butas na bubong ang sumalubong sa kanila. Diyan ka na muna, Donya ng basura. Ang mapait na tawa ni Arturo ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng bodega bago niya tuluyang isinara ang pinto. Nayakap ni Mariela ang kanyang anak sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig sa pagod at gutom. Sinubukan niyang maghanap ng tuyong tela para punasan si Junjun, pero bawat gamit nila ay basa na rin ng ulan. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas ay ang mahinang tibok ng puso ng bata. Ang kanyang mga labi ay tuyot, ngunit patuloy siyang bumubulong ng panalangin. Ang bawat salita ay tila isang munting kandila sa gitna ng malakas na unos. Bumalik ang kanyang gunita sa huling gabi nila ni Ricardo. Ang pangako nito na kailanman ay hindi sila pababayaan. Magtiwala ka sa akin, Mariela. Kahit anong mangyari, kayo ang kayamanan ko. Tila naririnig pa niya ang boses nito sa hangin. Pero nasaan na ang pangakong iyon? Bakit ang naiwan lang ay ang hapdi ng bawat patak ng ulan at ang malamig na tingin ni Rodrigo? Sa loob ng mansyon, hindi mapakali si Rodrigo sa kanyang malambot na kama. Ang katahimikan ng gabi ay tila bumubulong sa kanya ng mga katanungang hindi niya masagot. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Tinitingnan ang maliit at madilim na bodega sa malayo. Naalala niya ang mga mata ni Mariela sa ilalim ng ulan. Mga matang puno ng sakit, ngunit may kakaibang linaw na tila hindi tumutugma sa kwento ng kanyang ina. Kinuha niya ang isang lumang litrato ni Ricardo mula sa drawer
Sa likod nito, may nakasulat na maikling dedikasyon para sa aking pamilya. Napansin ni Rodrigo ang isang maliit na mantsa ng luha sa papel. Sa sandaling iyon, isang hindi maipaliwanag na kaba ang bumalot sa kanya. Mayroon bang bahagi ng kwento na pilit na ibinabaon sa limot? Pumasok si Arturo sa silid ni Doña Esmeralda. Ang kanyang muka ay seryoso. Senyora, mukhang nagdududa ang inyong anak. Nakita ko siyang nakatingin sa bodega kanina. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Inayos niya ang kanyang nightgown at tumingin sa salamin. Huwag kang mag-alala, Arturo. Alam ko kung paano hawakan ang sarili kong dugo. Siguraduhin mo lang na ang liham na yon ay hinding-hindi makakarating sa kanya. Dahil kapag nalaman ni Rodrigo ang totoo, hindi lang ang pangalan natin ang guguho. Isang impyerno ang bubuksan niya para sa ating lahat. Ang tunog ng malakas na kidlat ay muling yumanig sa buong dientrang. Tila isang babala mula sa langit na ang mga lihim na ibinaon sa putik ay unti-unti nang humihinga, naghihintay lang ng tamang pagkakataon para bumangon at maningil. Ang sikat ng araw na sumisilip sa mga siwang ng lumang bubong ay hindi nagdala ng init, kundi naglantad lamang sa bawat butil ng alikabok at dumi na bumabalot sa buhay ni Mariela. Masakit ang bawat kalamnan sa kanyang katawan. Tila ba ang bawat buto niya ay pinisan ng nagdaang bagyo. Ngunit bago pa man lubusang magising ang mundo, kailanman ay hindi siya naging huli sa kanyang mga tungkulin. Dinala ni Mariela ang kanyang sarili sa mga kuwadra ng kabayo sa likod ng mansyon. Ang amoy ng dumi ng hayop at tuyong dayami ay naging pamilyar na pabango sa kanyang ilong. Hawak ang isang lumang walis tingting at isang kalawanging timba. Sinimulan niyang linisin ang bawat sulok. Ang bawat kuskos niya sa semento ay tila pagsisikap na burahin ang dungis na ibinintang sa kanyang pangalan. Sa di kalayuan, nakatayo si Arturo, nakasandal sa isang poste habang may hawak na tasa ng mainit na kape. Ang usok mula sa kanyang inumin ay tila nanunukso sa kumakalam na sikmura ni Mariela. Bilisan mo ang pagkuskos, Mariela. Hindi pwede rito ang mababagal. Ang utang mo sa senyora ay hindi mababayaran ng pagtutulog-tulugan. Ang boses ni Arturo ay puno ng pang-uuyam. Lumapit siya at sadyang itinapon ang natitirang kape sa bahaging kalilinis lang ni Mariela. Ang itim na likido ay mabilis na kumalat sa basang sahig. Hindi sumagot si Mariela. Mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Ang bawat patak ng kape na tumalsik sa kanyang paang walang sapin ay hindi kasing hapdi ng mga salitang ibinabato sa kanya. Muli siyang yumukod at itinuloy ang paglilinis. Ang kanyang mga kamay ay gasgas na sa paulit-ulit na paghagod. Mula sa balkonahe ng mansyon, nakamasid si Rodrigo. Hawak niya ang kanyang binocular, tinitingnan ang bawat galaw ng babaeng sinasabi ng kanyang ina na isang mapagsamantalang tao. Nakita niya ang pagtapon ni Arturo ng kape. Nakita niya ang hindi pagkibo ni Mariela. May kung anong kumurot sa kanyang dibdib. Isang emosyong hindi niya magustuhan. Bakit ang isang babaeng sinasabing nagnakaw ng milyon-milyon ay nagtitiyagang maglinis ng kwadra para sa ilang pirasong barya? Nang sumapit ang tanghalian, bumalik si Mariela sa bodega. Kinuha niya ang isang maliit na balot ng plastik na naglalaman ng isang pirasong tinapay na ibinigay sa kanya ng isang mabait na kusinera kaninang madaling araw. Ito na ang huling pagkain nila para sa araw na yon. Anak, gising na. Kain na tayo. Malambing niyang gising kay Junjun. Ang bata ay dahan-dahang dumilat. Ang kanyang mga mata ay malalim pa rin dahil sa sakit. Hiniwa ni Mariela ang tinapay sa dalawa. Ang mas malaking bahagi ay ibinigay niya sa anak. Kainin mo ito, anak. Masarap ito. May palaman na pagmamahal ni nanay. Pinanood niya ang bata habang dahan-dahang kumakain. Ang kanyang sariling sikmura ay humihiling din ng laman. Ngunit ang bawat kagat ni Junjun ay tila sapat na para mabusog ang kanyang kaluluwa. Kinuha niya ang maliit na bahagi ng tinapay. Ang maliliit na mumo ay dahan-dahang nilunok.
Dinaramdam ang bawat hibla nito na tila ba ito ay isang engrandeng piging. Pinunasan niya ang gilid ng labi ng anak. Ang kanyang mga daliri ay magaslaw, pero ang haplos ay kasing lambot ng seda. Samantala, si Rodrigo ay naglalakad sa garden malapit sa basurahan ng mansyon nang may mapansin siyang isang bagay na kumikinang. Yumuko siya at dinampot ang isang maruming frame ng larawan na tila sadyang itinapon at inayawan. Nang punasan niya ang salamin nito, natigilan siya. Ito ay ang wedding photo ni na Ricardo at Mariela. Sa larawan, ang kanyang kapatid ay may pinakamalapad na ngiting nakita niya sa buong buhay nito. Isang ngiting puno ng tunay na kaligayahan at kapayapaan. Sa tabi nito, si Mariela ay mukhang isang anghel sa kanyang simpleng puting damit. Ang mga mata ay nagniningning sa pag-ibig. Ang larawan ay may punit sa gitna. Tila ba pilit itong pinaghihiwalay ng isang marahas na kamay. Ang mukha ni Mariela sa larawan ay dinungisan ng tinta. Isang malinaw na tanda ng matinding puot ng kung sino mang nagtapon nito. Narinig ni Rodrigo ang yabag ng kanyang ina na papalapit. Mabilis niyang itinago ang larawan sa loob ng kanyang jacket. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang lumalagablab na katanungan. Kung ang pagsasama nilang dalawa ay isang pagkakamali, gaya ng sabi ni Doña Esmeralda, bakit ganito ang ningning sa mga mata ni Ricardo? Rodrigo, ano ang ginagawa mo diyan sa tabi ng basurahan? Halika na sa loob. Malamig ang simoy ng hangin. Tawag ni Doña Esmeralda. Ang boses ay puno ng pagkukunwari. Tumingin si Rodrigo sa kanyang ina, pagkatapos ay muling naramdaman ang bigat ng nakatagong larawan sa kanyang dibdib. Wala po, Nay. May tiningnan lang ako. Habang naglalakad siya pabalik sa mansyon, lumingon siya sa direksyon ng bodega. Doon, nakita niya si Mariela na lumabas, muling bitbit ang timba para sa panghapong trabaho. Ang kanyang likod ay bahagyang kuba na sa bigat ng dinadala, ngunit ang kanyang ulo ay nananatiling nakataas. Sa gabing iyon, habang ang lahat ay natutulog, kinuha ni Rodrigo ang larawan at muling pinagmasdan. Napansin niya ang isang maliit na sulat sa likod ng frame na tila itinatago sa loob ng takip nito. Gamit ang isang maliit na kutsilyo, binuksan niya ang likuran. Isang piraso ng papel ang nahulog, isang resibo mula sa isang bangko na may petsang 1 linggo bago mamatay si Ricardo. Ang pangalan sa resibo ay hindi kay Mariela, kundi kay Arturo. Ang hamog ng umaga ay tila isang maputing kumot na pilit ibinabalot ang mga lihim ng Dintrang Montoya. Sa mga oras na ito, kung kailan ang lahat ay natutulog pa, ang paligid ay nababalot ng isang nakabibinging katahimikan. Isang katahimikan na tila humihinga at naghihintay ng pagkakataong magsalita. Naglalakad si Rodrigo sa likod ng malawak na hardin. Ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa bulsa ng kanyang Amerikana. Hindi siya dinalaw ng antok dahil sa resibong natuklasan niya kagabi. Habang malapit na siya sa gilid ng taniman, nakita niya si Aling Nena, ang matandang tagapagsilbi na halos doon na sa mansyon tumanda. Ang matanda ay tila may kinukuha sa mga halaman. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa bawat paggalaw. Aling Nena, napakaaga niyo yatang nag-uumpisa, marang bati ni Rodrigo. Nagulat ang matanda. Halos mabitawan niya ang hawak na gunting sa hardin. Nang makita niyang si Rodrigo ito, mabilis niyang iniwas ang kanyang paningin. Kailangan po, senyorito, ang mga damo. Mabilis silang lumaki at sumasakal sa mga magagandang bulaklak. Tiningnan ni Rodrigo ang matanda nang may matalas na pagsusuri. Gaya ng mga kasinungalingan, hindi ba? Mabilis din silang sumasakal sa katotohanan. Natigilan si Aling Nena. Tumingin siya sa paligid, tila natatakot na may makarinig sa kanila. Ang mabait po, senyorito, ay madalas na binubuliglig. Pero ang masama, sila ang namamayagpag dahil marami silang pambusal sa bibig.
Nang akmang magtatanong pa si Rodrigo, biglang lumitaw ang anino ni Arturo mula sa likod ng isang malaking puno ng akasya. Ang kanyang presensya ay tila isang malamig na hangin na biglang nagpatigil sa tibok ng puso ng matanda. Nena, tinatawag ka ng senyora sa kusina. Huwag mong abalahin ang senyorito sa mga kwentong barbero mo. Ang boses ni Arturo ay mababa, ngunit puno ng babala. Mabilis na tumungo si Aling Nena at naglakad palayo nang hindi na muling tumitingin kay Rodrigo. Naiwan si Rodrigo at Arturo na nagkakasukatan ng tingin. Isang mapait ng ngiti ang sumilay sa labi ng katiwala bago ito sumunod sa matanda. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang paalala na siya ang may hawak ng bawat sulok ng lupaing ito. Ipinagpatuloy ni Rodrigo ang kanyang paglalakad hanggang sa makarating siya malapit sa lumang bodega. Isang kakaibang amoy ang humahalit sa kanyang pangamoy, ang bango ng sariwang sampagita. Nakapagtataka dahil ang paligid ng bodega ay tuyot at puno ng mga basura. Sumilip siya sa isang maliit na siwang ng bintana ng bodega. Doon, nakita niya si Mariela. Hindi siya nagnanakaw, hindi siya naghahanap ng anumang bagay na may halaga. Nakaluhod siya sa harap ng isang damba ng binuo lamang mula sa mga lumang kahon ng karton na binalot ng malinis na tela. Sa ibabaw nito ay may isang basong tubig, isang munting kandila, at ang mga sariwang sampagwita na nagdadala ng bango sa silid. Ito ang paboritong bulaklak ni Ricardo. Napanood ni Rodrigo kung paano ayusin ni Mariela ang mga bulaklak nang may matinding pag-iingat. Tila ba bawat talulot ay isang bahagi ng puso ng kanyang kapatid. Ang kanyang mga labi ay gumagalaw sa isang tahimik na panalangin. Ang kanyang mga mata ay nakapikit ng mahigpit habang ang isang butil ng luha ay dahan-dahang gumugulong sa kanyang pisngi. Ang dambanang yon, kahit gawa lamang sa basura, ay mas marangal pa kaysa sa mga gintong altar sa loob ng mansyon. Isang matinding pagkalito ang bumalot kay Rodrigo. Kung si Mariela ang pumatay kay Ricardo sa pamamagitan ng pagpapabaya at kasakiman, bakit siya nag-aalay ng ganito katinding debosyon sa alaala nito? Ang pag-ibig na nakikita niya sa mga galaw ni Mariela ay hindi kayang imbentuhin o pikein. Nang sumapit ang gabi, habang ang mansyon ay nababalot na ng dilim, naglalakad si Rodrigo sa madilim na pasilyo patungo sa kanyang silid. Biglang may humila sa kanyang braso mula sa isang madilim na sulok. Si Aling Nena. Ang matanda ay tila ba hinahabol ang kanyang hininga. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manggas ni Rodrigo. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot, ngunit may kasamang matinding determinasyon. Senyorito, makinig kayo sa akin. Bulong ng matanda. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang mga liham na hindi nyo natanggap, nasa kay Arturo ang lahat. Huwag kayong maniwala sa nakikita ng inyong mga mata sa loob ng bahay na ito. Aling Nena, anong ibig ninyong sabihin? Tanong ni Rodrigo, ang kanyang boses ay puno ng pagkabigla. Tumingin muli ang matanda sa kanyang likuran bago lalong lumapit kay Rodrigo. Ang kanyang hininga ay amoy matanda na at pagod. Si Mariela, siya ang biktima rito, hindi ang salarin. Hindi siya ang pumatay sa kapatid niyo, senyorito. Pinatay nila ang kaluluwa ng babaeng yan, bago pa man mawala si Senyorito Ricardo. Bago pa man makapagsalita muli si Rodrigo, mabilis na naglakad palayo si Aling Nena at nawala sa dilim ng pasilyo. Naiwan si Rodrigo na nakatayo. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang matalas na karayom na tumutusok sa kanyang konsensya. Hahalikan mo muna ang sahig na dinadaanan ko bago mo mahawakan ang perang ito, Mariela. Iyan ang halaga ng isang pumatay na humihingi ng pabor. Ang boses ni Doña Esmeralda ay malamig pa sa hanging amihan, habang dahan-dahang inilalapag ang ilang pirasong barya at lukot na papel na pera sa makintab na sahig ng sala. Nakatayo siya ng tuwid, ang kanyang mukha ay puno ng panghahamak habang nakatingin sa nanginginig na si Mariela.
Kasalukuyang nararamdaman ni Mariela ang bawat pintig ng kanyang puso sa kanyang mga daliri. Kanina lang, sa loob ng madilim na bodega, halos hindi na humihinga si Junjun. Ang bawat ubo ng bata ay tila humihila sa huling hibla ng buhay nito. Wala na siyang ibang matakbuhan. Ang lahat ng kanyang pride, ang lahat ng kanyang dangal, ay tila unti-unting natutunaw sa harap ng pangangailangan ng kanyang anak. Dahan-dahang lumuhod si Mariela. Ang bawat pagbaba ng kanyang katawan ay tila pagguho ng isang bundok. Nararamdaman niya ang malamig na marmol sa kanyang mga palad. Tumingin siya sa mga barya. Ang perang pinagtrabahuhan niya nang higit pa sa kanyang makakaya, ngunit kailangan pa niyang ipagmakaawa para makuha bilang advance. Isang matinding pait ang bumalot sa kanyang dila, ngunit ang mukha ni Junjun na nangingitim sa hirap ng paghinga ang tanging imaheng nakatanim sa kanyang isip. Yumuko siya ng sagad. Ang kanyang noo ay sumayad sa malamig na sahig, malapit sa paanan ng ginang na walang ibang ginawa, kundi saktan siya. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa loob ng mansyon ay mas masakit kaysa sa anumang sigaw. Narinig niya ang mahinang tawa ni Arturo na nakatayo sa isang sulok, pinapanood ang kanyang bawat paggalaw na tila ba isa itong libangan. Nang iabot sa wakas ni Doña Esmeralda ang pera, nanginginig ang kamay ni Mariela habang tinatanggap ito. Ang mga barya ay tila naging mga nagbabagang pako na bumaon sa kanyang palad. Hindi siya makatingin ng diretso. Sa kanyang isip, tila maririnig niya ang boses ni Ricardo na humihingi ng paumanhin dahil hindi niya ito naprotektahan sa ganitong uri ng kahihiyan. Umalis ka na. At huwag kang babalik dito para humingi muli hanggat hindi mo natatapos ang lahat ng labahin sa likod. Ang huling hirit ni Doña Esmeralda bago ito tumalikod at pumasok sa kanyang silid. Kumaripas ng takbo si Mariela pabalik sa bodega, bitbit ang kaunting pera at ang huling pag-asa. Mabilis niyang binuhat si Junjun, binalot sa isang manipis na kumot at naglakad patungo sa bayan sa gitna ng kadiliman. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pakikipagkarera sa kamatayan. Nakarating siya sa maliit na klinika sa bayan. Ang kanyang mga paa ay sugatan na at ang kanyang hininga ay halos maputol na. Pagkakita ng doktor sa bata, mabilis itong isinugod sa loob ng emergency room. Nanatili si Mariela sa labas, nakaupo sa isang matigas na sementong upuan, yakap-yakap ang sarili habang ang kanyang nanginginig na kamay ay nakahawak pa rin sa natitirang barya. Lumabas ang doktor makalipas ang ilang oras. Ang mukha nito ay seryoso at walang bakas ng magandang balita. Tinanggal nito ang kanyang salamin at bumuntong hininga bago tumingin kay Mariela. Mrs., nagawa naming pababain ang lagnat, pero may mas malalim na problema. Ang kanyang baga ay may malalang impeksyon at kailangan siyang sumailalim sa isang operasyon sa lalong madaling panahon. Kung hindi, baka hindi na siya umabot sa susunod na linggo. Natigilan si Mariela. Ang mundo sa paligid niya ay tila biglang huminto sa pag-ikot. Ang kakarampot na perang hiningi niya nang may kasamang kahihiyan ay hindi man lang aabot sa pambili ng kagamitan para sa operasyong yon. Magkano po ang kailangan, Doc? Mahinang tanong ni Mariela. Ang kanyang boses ay tila isang bulong na nagmumula sa kailaliman ng isang libingan. Nang banggitin ng doktor ang halaga, isang matinding katahimikan ang bumalot sa pasilyo. Ito ay isang halagang kailanman ay hindi makakamit ng isang labandera o isang tagalinis ng kwadra kahit pa magtrabaho siya ng 100 taon. Tumayo si Mariela at lumapit sa bintana ng klinika. Tinitingnan ang dilim sa labas. Ang tanging bagay na may halaga na naiwan sa kanya ay ang kanyang singsing sa kasal, ang huling ugnayan niya kay Ricardo, ang huling piraso ng kanyang puso na pilit niyang itinatago sa mundong walang ibang ginawa, kundi nakawan siya. Hinaplos ni Mariela ang gintong singsing sa kanyang daliri, ang huling piraso ng kanyang nakaraan na tila nagbibigay pa rin ng bahagyang init sa kanyang nanlalamig na katawan. Ang bawat gasgas sa ibabaw nito
ay may kwento. Isang pangako ng walang hanggang pag-ibig, isang sumpaan sa harap ng dambana na tila binubura na ng malupit na kasalukuyan. Ito na lang ang natitira sa atin, Ricardo. Patawarin mo ako, pero mas kailangan ka ng anak natin ngayon kaysa sa alaala mong ito. Bulong ni Mariela. Ang kanyang boses ay nanginginig habang hinahalikan ng singsing sa huling pagkakataon. Ang lasa ng ginto ay humalo sa alat ng kanyang mga luha. Naglakad siya patungo sa kabayanan, bit-bit ang bigat ng isang desisyong tila pumuputol sa kanyang sariling hininga. Pagdating sa isang lumang pawn shop sa sulok ng palengke, ang Agencia de Empeños, natigilan siya sa harap ng pintuan. Ang bawat hakbang papasok ay tila isang pagtalikod sa huling ligaya na meron siya. Sa loob, ang amoy ng luma at alikabok ay bumalot sa kanya. Ibinaba niya ang singsing sa ibabaw ng glass counter. Ang lalaking tagatasa ay walang emosyong kinuha ang alahas. Tiningnan ito gamit ang isang maliit na magnifying glass at pagkatapos ay tumingin kay Mariela nang may halong panghuhusga. Ito lang? Masyadong manipis. Hindi ito sasapat para sa isang operasyon. Ang boses ng lalaki ay malamig at walang pakialam. Kahit magkano po, sige na. Kailangan ko lang para sa paunang bayad sa ospital. Pagmamakaawa ni Mariela, ang kanyang mga kamay ay nakadikit sa salamin ng counter. Tila ba gusto niyang bawiin ang singsing pero hindi maaari. Habang nagaganap ito, hindi alam ni Mariela na sa loob ng isang itim na sasakyan ay nakamasid si Rodrigo. Naroon siya sa bayan para sa isang business meeting nang mahagip ng kanyang paningin ang pamilyar na bulto ng babaeng naglalakad ng mabilis. Nakita niya kung paano pumasok si Mariela sa pawn shop. Ang mga salita ng kanyang ina ay muling umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Magnanakaw siya, Rodrigo. Ibinebenta niya ang lahat ng makuha niya. Isang matinding pagkadismaya ang rumehistro sa mukha ni Rodrigo. Sa kanyang pananaw, ang babaeng ito ay muli na namang naghahanap ng paraan para makakuha ng pera sa madaling paraan. Hindi niya nakita ang mga luha ni Mariela. Ang nakita niya lang ay ang isang transaction na tila nagpapatibay sa mga paratang laban sa kanya. Ngunit hindi lang si Rodrigo ang nakamasid. Mula sa likod ng isang poste ng kuryente, nakatayo si Arturo. May dala siyang isang maliit na velvet pouch. Isang demonyong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang pinapanood si Mariela na lumalabas ng pawn shop. Hawak ang ilang piraso ng perang papel, nakakarampot lang kumpara sa halaga ng kanyang isinakripisyo. Nang dumaan si Mariela sa isang masikip na bahagi ng palengke, sadyang binangga siya ni Arturo. Sa bilis ng pangyayari, parang isang aksidente lang ang lahat. Ay, pasensya na, Mariela. Hindi kita nakita, sabi ni Arturo nang may mapanuyang tono. Hindi na nag-abala si Mariela na sumagot. Mabilis siyang naglakad palayo. Ang tanging nasa isip ay ang makabalik sa ospital. Hindi niya napansin na sa gitna ng pagbangga ni Arturo ay lihim nitong isinilid ang isang mamahaling kwintas na brilyante sa bukas na bulsa ng kanyang lumang bag. Bumalik si Mariela sa ospital. Ngunit ang perang hawak niya ay hindi pa rin sapat. Nanlulumo siyang napaupo sa sahig ng koridor. Ang kanyang kanang daliri ay tila naninibago sa kawalan ng singsing. Nararamdaman niya ang isang matinding huni sa kanyang pandinig, ang tunog ng kawalan ng pag-asa. Samantala, sa mansyon ng mga Montoya, ang mga katulong ay abala sa paghahanda para sa isang malaking charity gala na gaganapin sa gabi. Si Doña Esmeralda ay abalang-abala sa pag-uutos, habang si Arturo ay tahimik na nagmamasid sa isang sulok, hinihintay ang tamang oras para bitawan ng bomba na tuluyang wawasak kay Mariela. Habang ang araw ay unti-unting lumulubog, ang bawat kislap ng mga diamante sa loob ng mansyon ay tila mga matang nangungutya sa dilim na nararanasan ni Mariela sa ospital. Isang malaking unos ang muling namumuo, hindi mula sa langit, kundi mula sa kasamaan ng mga taong naniniwalang ang pera ay kayang bumili ng katotohanan.
Ang kislap ng mga chandelier sa loob ng engranding bulwagan ng mga Montoya ay tila libu-libong bituin na sadyang kinuha mula sa langit upang pagtakpan ang baho ng mga kasinungalingang nagaganap sa ibaba. Ang bango ng mga mamahaling bulaklak ay humahalo sa halimuyak ng imported na wine, habang ang marahang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselana ay nagsisilbing musika sa gitna ng mga plastik na ngiti ng mga panauhin. Sa gabing iyon, idinaraos ang isang charity gala para sa mga naulila, isang kaganapang binuo ni Doña Esmeralda upang panatilihing malinis ang kanyang pangalan sa lipunan. Nakasuot siya ng isang mahabang gown na kulay asul na ang bawat tahi ay tila sumisigaw ng kapangyarihan. Ngunit sa gitna ng kanyang pagngiti, isang palitan ng tingin ang naganap sa pagitan nila ni Arturo. "Senyora, handa na ang lahat." Bulong ni Arturo habang nagkukunwaring inaayos ang isang wine glass sa mesa ng ginang. Tumango si Doña Esmeralda. Bigla niyang hinawakan ang kanyang leeg. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagiging masaya patungo sa matinding gulat at takot. "Ang aking kwintas! Nawawala ang aking kwintas na brilyante." Ang boses ng ginang ay sapat na lakas upang mapatigil ang bawat usapan sa loob ng silid. Ang bawat mata ay nabaling sa kanya. Si Rodrigo, na kasalukuyang nakikipag-usap sa isang negosyante, ay mabilis na lumapit sa kanyang ina. "Anong nangyari, Nay?" tanong ni Rodrigo. Ang kanyang noo ay kumunot sa pag-aalala. "Iyong minanang kwintas mula sa iyong lola, Rodrigo. Narito lang yon kanina bago ako lumabas ng kwarto. Siguradong may kumuha nito." Ang boses ni Doña Esmeralda ay tila boses ng isang biktima, puno ng panginginig at luha. Dito na pumasok si Arturo. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. "Senyora, huwag po kayong mabibigla. Pero nakita ko si Mariela na umaaligid malapit sa inyong silid kaninang hapon bago siya umalis patungo sa bayan. Samantala, sa labas ng gate, kapaprating pa lamang ni Mariela mula sa ospital. Ang kanyang katawan ay hapong-hapo. Ang kanyang puso ay bigat na bigat. Dahil hindi pa rin sapat ang perang nakuha niya sa pagsasangla ng singsing. Nang akma siyang papasok sa bodega, 2 security guard ang marahas na humarang sa kanya. "Bitawan niyo ako! Ano ba ang nangyayari?" Sigaw ni Mariela. Ang kanyang boses ay paos sa pag-iyak. Kinaladkad siya ng mga guard patungo sa gitna ng bulwagan, sa harap ng lahat ng mga panauhin. Ang bawat mata ng mga mayayaman at makapangyarihang tao ay nakatingin sa kanya ng may halong diring-diri at panghuhusga. Ang kanyang lumang duster na may mga mantsa ng ulan at putik ay tila isang malaking dungis sa gitna ng karangyaan ng mansyon. "Mariela, ibalik mo ang kwintas ng aking ina." Ang boses ni Rodrigo ay malamig at puno ng pagkadismaya. Naalala niya ang nakita niya sa bayan, si Mariela sa loob ng pawn shop. Para sa kanya, ito na ang huling piraso ng ebidensya na kailangan niya. "Anong kwintas?" "Rodrigo, galing ako sa ospital. Nag-aagaw buhay ang anak natin. Ang anak niyo ni Ricardo." Pagsusumamo ni Mariela, ang kanyang mga kamay ay nakataas, tila humihingi ng tulong. "Huwag mong gamitin ang bata para pagtakpan ang pagnanakaw mo," sigaw ni Doña Esmeralda. "Arturo, tignan mo ang bag niya." Marahas na hinablot ni Arturo ang kupas na bag ni Mariela. Sa harap ng lahat, ibinuhos niya ang laman nito sa gitna ng sahig. Ang ilang pirasong barya ay gumulong sa marmol, kasama ang isang maliit at gasgas na bote ng gamot ni Junjun, isang golden moment na nagpakita ng tanging kayamanan ni Mariela. Ngunit kasama ng mga ito, isang bagay ang naglabas ng nakasisilaw na kislap. Ang kwintas na brilyante. Isang matinding singhap ang nagmula sa mga panauhin. Ang kislap ng mga hiya sa sahig ay tila mga matang nangungutya sa kawalang malay ni Mariela. Tumingin si Mariela sa kwintas. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Hindi siya makapagsalita. Ang kanyang dila ay tila naging bato sa tindi ng pagkabigla. Dahan-dahang lumapit si Rodrigo.
at dinampot ang kwintas. Tumingin siya kay Mariela. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pait at galit. Para kay Rodrigo, ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang asawa ng kanyang kapatid, kundi isang kriminal na walang kasing sama. Hanggang kailan mo balak kaming lokohin, Mariela? Mahinang tanong ni Rodrigo, ngunit ang bawat salita ay mas matalas pa sa kutsilyo. Nanatiling nakatayo si Mariela sa gitna ng bulwagan, yakap-yakap ang kanyang sarili. Ang kanyang dignidad ay tila unti-unting pinupunit ng bawat tingin ng mga tao sa paligid. Ang dangling mystery na nananatili ay ang tanong, paano nalaman ni Arturo ang tamang oras para isagawa ang planong ito at sino ang tunay na nakakita sa kanya sa bayan? Hindi ang brilyanteng yan ang ninakaw niyo sa akin, kundi ang huling hibla ng respeto ko sa pangalang Montoya. Ang boses ni Mariela ay hindi nanginig. Sa kabila ng putik sa kanyang damit at ang hapdi ng mga matang mapanghusga sa kanyang paligid, tumayo siya ng tuwid. Ang katahimikan sa bulwagan ay naging kasing bigat ng isang kabaong. Ang bawat panauhin na kanina lang ay bumubulong ay tila naging mga estatwa ng yelo. Tiningnan ni Mariela ang kwintas na hawak ni Rodrigo. Ang kislap nito ay tila isang malupit na biro. Sa gitna ng kanyang paghihirap, nararamdaman niya ang init ng kanyang sariling dugo na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa isang matinding puot na sa wakas ay sumabog na mula sa kailaliman ng kanyang pagtitimpi. Rodrigo, tignan mo ako ng mabuti. Utos ni Mariela, ang kanyang mga mata ay direktang tumitig sa mga mata ng lalaking dati ay itinuturing niyang tagapagtanggol. Akala mo ba, ang isang inang nakasangla na ang sariling kaluluwa para lang mabuhay ang kanyang anak ay mag-aabala pang kumuha ng isang pirasong bato na walang silbi sa harap ng kamatayan? Lumapit siya ng isang hakbang, hindi alintana ang mga guard na nakahawak sa kanyang braso. Ang kamatayan ni Ricardo ay hindi ang pinakamalaking tragedya sa pamilyang ito. Ang tunay na tragedya ay ang makita kayong nabubuhay sa karangyaan habang ang inyong mga puso ay mas bulok pa sa basurang itinatapon nyo sa labas. Hinarap niya si Doña Esmeralda na kasalukuyang nakahawak sa kanyang dibdib na tila ba hihimatayin. Senyora, makuha nyo na ang inyong kwintas. Busugin nyo ang inyong mga mata sa kislap niyan. Pero tandaan nyo ito, ang bawat brilyante sa kwintas na yan ay kasing lamig ng inyong konsensya. Ipinagpalit nyo ang inyong sariling apo para sa isang palabas ng kabutihan na wala namang laman. Dahan-dahang binitawan ni Mariela ang kanyang kupas na bag. Hindi niya pinulot ang mga barya na nagkalat sa sahig. Hinayaan niya ang mga yon na manatili roon. Isang munting limos para sa mga taong mayaman sa pera, pero salat sa pagkatao. Tinalikuran niya ang lahat, ang bawat mayaman na panauhin, ang bawat mapanirang tingin, at ang lalaking hindi siya pinanigan. Mariela, bumalik ka rito. Hindi pa tayo tapos. Sigaw ni Arturo, ngunit isang tingin lang mula kay Rodrigo ang nagpatigil sa kanya. Nanatiling nakatayo si Rodrigo sa gitna ng bulwagan. Hawak ang kwintas na tila ba ito ay isang nagbabagang bakal. Ang mga salita ni Mariela ay tila mga latigo na humahagupit sa kanyang pagkatao. Tumingin siya sa mga barya sa sahig, pagkatapos ay sa mukha ni Arturo na bakas ang isang lihim na tagumpay. May kung anong hindi tama, may kung anong lamat sa perpektong kwento ng pagnanakaw na ito. Hindi umiyak si Mariela habang naglalakad palabas ng mansyon. Ang bawat hakbang niya sa dilim ng gabi ay may kasamang panata. Hindi na siya ang babaeng nagmamakaawa. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang mukha ay tila naghuhugas sa kanyang huling kahinaan. Pagdating niya sa madilim na kalsada, tumigil siya at lumingon sa malaking gate ng mga Montoya. Ang liwanag ng mansyon sa malayo ay tila isang nag-aapoy na impyerno ng kasinungalingan. Sa sandaling iyon, ang tanging nasa isip niya ay si Junjun. Kung kailangang ibenta niya ang kanyang huling hininga para sa anak,
gagawin niya. Pero hinding-hindi na niya hahayaang yurakan ng mga Montoya ang kanyang dangal. Habang naglalakad siya patungo sa ospital, isang itim na anino ang sumusunod sa kanya mula sa malayo. Hindi ito si Arturo at hindi rin ito si Rodrigo. Sino ang taong ito na kanina pa nakamasid sa bawat detalye ng naganap na kahihiyan sa loob ng mansyon? Ang bawat sulok ng mansyong Montoya ay tila naging isang malawak na bilangguan para kay Rodrigo. Ang ningning ng mga diamante at ang kintab ng mga mamahaling muebles ay hindi na nagbibigay ng karangalan, kundi isang mapait na paalala ng mga salitang iniwan ni Mariela. Ang bawat brilyante sa kwintas na yan ay kasing lamig ng inyong konsensya. Ang boses na yon ay tila isang multong sumusunod sa kanya sa bawat silid, bumubulong sa dilim at humihingi ng katarungan. Nang sumunod na umaga, habang ang hamog ay makapal pa at ang kanyang ina ay mahimbing pang natutulog, naglakad si Rodrigo patungo sa lumang bodega. Hindi niya alam kung ano ang kanyang hinahanap, ngunit nararamdaman niya ang isang matinding pangangailangang makita ang katotohanan sa likod ng mga pader na gawa sa nabulok na kahoy. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Walang tunog ng pag-inggit, tanging ang marahang pagtama ng kahoy sa semento ang bumasag sa katahimikan. Ang amoy ng amag at ang lansa ng tumutulong ulan ay sumalubong sa kanya. Ngunit sa kabila nito, naroon pa rin ang mahinang bango ng tuyong sampagwita mula sa dambana ni Mariela. Tumingin si Rodrigo sa paligid. Walang mga mamahaling gamit, walang mga itinatagong alahas, at walang bakas ng marangyang pamumuhay na sinasabi ng kanyang ina. Ang tanging nakita niya ay ang matinding kahirapan na pilit nilalabanan ng dignidad. Sa isang sulok, nakita niya ang ilang piraso ng papel na may mga guhit. Dinampot niya ang mga ito ng may pag-iingat. Ang mga guhit ay likha ng isang bata. Sa isang papel, may drawing ng isang malaking lalaki na may hawak na maliit na bata. Sa itaas nito, may nakasulat na mga salitang halos hindi mabasa, Papa Ricardo. Sa isa pang papel, iginuhit ni Junjun ang kanyang nanay na may dalang bulaklak. Ang bawat guhit ay puno ng pag-ibig, isang uri ng pag-ibig na hindi kayang bilhin ng anumang yaman sa mundo. Napaupo si Rodrigo sa gilid ng isang lumang papag. Doon, sa ilalim ng isang manipis at butas-butas na kumot, may nakita siyang isang maliit na bagay. Kinuha niya ito at biglang naramdaman ang paghinto ng tibok ng kanyang puso. Ito ay isang maliit na kabayong kahoy, kupas na ang pintura, at may mga ukit ng pangalang Rodrigo sa ilalim. Isang matinding bugso ng emosyon ang dumaan sa kanyang buong pagkatao. Ito ang paborito niyang laruan noong bata pa siya. Ang laruang ibinigay niya kay Ricardo bago siya umalis patungong ibang bansa. Itinago ito ni Ricardo sa loob ng maraming taon at ibinigay sa kanyang sariling anak. Ang laruang ito, na hawak-hawak ni Junjun sa gitna ng kanyang pagkakasakit, ay ang buhay na patunay na kailanman ay hindi binura ni Mariela ang alaala ng mga Montoya sa puso ng kanyang anak. Patawarin mo ako, Ricardo. Bulong ni Rodrigo, ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng pagsisisi. Ang bawat gasgas sa kahoy na kabayo ay tila sumasalamin sa bawat sugat na idinulot niya kay Mariela. Tumayo siya at muling lumapit sa dambana. Napansin niya ang isang bahagi ng sahig na tila hindi pantay. Isang piraso ng kahoy na bahagyang nakaangat sa ilalim ng altar. Gamit ang kanyang mga daliri, dahan-dahan niyang sinungkit ang kahoy. Ang marahang pagkalas ng semento at alikabok ay naglantad sa isang maliit na puwang sa ilalim. Doon, sa gitna ng dilim at alikabok, ay may nakatagong isang lumang lata ng biskwit. Nang buksan niya ito, hindi ginto ang nakita niya, kundi mga liham na may sulat kamay ni Ricardo, mga dokumentong may mga selyo ng bangko, at isang piraso ng papel na tila isang huling testamento. Isang matinding kaba ang bumalot kay Rodrigo
habang binubuklat ang unang liham. Ang bawat salita ni Ricardo sa papel ay tila isang tinig mula sa kabilang buhay. Naghahanda ng ilantad ang isang katotohanang sapat na upang gumuho ang buong imperyo ng mga Montoya. Ang bawat kalansing ng kalawanging lata ng biskwit sa mga kamay ni Rodrigo ay tila tunog ng isang sumasabog na bomba sa gitna ng katahimikan ng bodega. Ang amoy ng lumang papel at alikabok ay humalo sa lamig ng umaga, habang ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa pagbukas ng takip nito. Sa loob, ang mga nakatuping liham ay tila mga sugat na matagal nang ibinaon, ngunit sariwa pa rin ang hapdi. Kinuha niya ang unang sobre, ang sulat kamay ni Ricardo, na kilala niya mula pa noong bata sila, ay malinaw at puno ng damdamin. Binasa ni Rodrigo ang mga unang linya at bawat salita ay tila isang sampal sa kanyang mukha. Mahal kong Mariela, kung binabasa mo ito, marahil ay wala na ako sa tabi mo. Patawarin mo ako kung hindi ko natupad ang pangako nating sabay na tatanda. Ngunit huwag kang matakot dahil iniwan ko ang lahat para sa inyo ni Junjun. Ang bawat sentimong pinagpaguran ko sa kumpanya, ang mga shares na nakapangalan sa akin, ay inilipat ko na sa ilalim ng iyong pangalan bago pa man lumala ang gulo sa pagitan namin ni Arturo at ni Nanay. Napahinto si Rodrigo sa pagbabasa. Ang kanyang hininga ay naging mabigat. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila humihingi ng paumanhin sa kapatid na pilit niyang kinalimutan. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa at dito ay lumantad ang mas madilim na katotohanan. Mariela, mag-ingat ka kay Arturo. Natuklasan ko ang ginagawa niyang paglustay sa pondo ng dintrang sa ilalim ng basbas ni Nanay. Sinubukan kong pigilan sila, pero mas mahalaga sa kanila ang pangalan ng pamilya kaysa sa katarungan. Kung mangyari man ang pinakakinatatakutan ko, hanapin mo ang orihinal na testamento sa loob ng latang ito. Huwag mong hayaang nakawan nila ang kinabukasan ng ating anak. Isang butil ng mainit na luha ang dahan-dahang pumatak sa papel. Naging isang mantsa na tila sumasagisag sa dumi ng kanyang sariling paghuhusga. Napahagulgol si Rodrigo nang walang tunog. Ang kanyang balikat ay nayayanig sa tindi ng pagsisisi. Ang lahat ng galit niya kay Mariela, ang lahat ng pang-aalipustang hinayaan niyang mangyari, ay binuo lamang mula sa mga kasinungalingang sadyang niluto upang pagnakawan ang isang balo at isang ulila. Nang ilabas niya ang orihinal na testamento, nakita niya ang selyo ng abogado at ang lagda ni Ricardo. Ito ang ebidensyang wawasak sa lahat ng pagpapanggap ni Doña Esmeralda. Ngunit sa gitna ng kanyang paghihinagpis, isang kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa kanyang batok. Ang pakiramdam na may nakatingin sa kanya. Dahan-dahang itinuon ni Rodrigo ang kanyang mga mata sa maliit at maruming bintana ng bodega. Doon, sa pagitan ng mga siwang ng lumang kahoy, ay nakita niya ang isang pares ng mga matang puno ng katusuhan at panganib. Ang anino ni Arturo ay nakadikit sa bintana. Ang kanyang mukha ay bahagyang nasisinaga ng araw, at ang isang malupit na ngiti ay sumilay sa kanyang mga labi nang makitang hawak ni Rodrigo ang lata. Hindi gumalaw si Arturo, ngunit ang kanyang presensya ay tila isang hayop na naghihintay ng tamang oras para sumunggab. Alam ni Rodrigo na sa sandaling lumabas siya ng pinto, hindi na lamang emosyonal na giyera ang kanyang kakaharapin. Ang katotohanang hawak niya ay may kapalit na panganib, at ang taong pumatay na noon ay hindi mag-aatubiling pumatay muli para lamang manatiling nakatago ang mga lihim ng mga Montoya. Mahigpit na niyakap ni Rodrigo ang lata sa kanyang dibdib. Ang bawat kanto nito ay bumaon sa kanyang balat. Ito ang kanyang huling pagkakataon para sa redemption. Kung mamamatay man siya sa gabing ito, titiyakin niyang ang tinig ni Ricardo ay maririnig ng buong mundo. Ang bawat pintig ng puso ni Rodrigo ay tila isang tambol na nagbababala ng paparating na unos habang dahan-dahan niyang ibinabalik ang takip ng latang biskwit.
Alam niyang sa bawat segundong lumilipas, ang panganib ay lalong lumalapit. Maingat niyang isinilid ang lata sa ilalim ng kanyang Amerikana. Dinaramdam ang malamig na metal na tila naging kabahagi na ng kanyang sariling balat. Nang buksan niya ang pinto ng bodega, ang sikat ng araw ay tila naging isang matalim na liwanag na pumuwing sa kanyang mga mata. Doon, sa tapat ng pintuan, nakatayo si Arturo. Ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kip, ang kanyang mukha ay nababalot ng isang mapanuyang ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Mukhang napaaga ang inyong pagbisita sa basurang ito, senyorito. Ang boses ni Arturo ay banayad, ngunit may nakatagong talim. Naghahanap ba kayo ng anumang may uuwi? O baka naman, may nakita kayong hindi nyo dapat nakita? Huminga ng malalim si Rodrigo. Pinipilit na huwag ipakita ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ginamit niya ang bawat hibla ng kanyang pagiging Montoya upang magsuot ng isang maskarang gawa sa yelo. Naghahanap lang ako ng kahit anong alaala ni Ricardo. Arturo, ang bodega lang na ito, ang tanging lugar na hindi niyo palubusang nililinis mula sa mga bakas niya. Lumapit si Arturo, ang kanyang bango na amoy mamahaling tabako ay humalo sa amoy ng amag. Ang mga alaala ay mapanganib, senyorito. Minsan, mas mabuting hayaan na lang silang mabulok kasama ng mga kahoy na ito. Alam niyo naman si Ricardo, mahilig siyang magtago ng mga bagay na wala namang halaga. Gaya ng katotohanan? Mabilis na tugon ni Rodrigo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig ng matalas sa katiwala. Tumawa si Arturo. Isang tunog na tuyot at walang buhay. Ang katotohanan ay para lang sa mga taong may kapangyarihang panindigan ito. Sa mundong ito, ang mas pinaniniwalaan ay ang kwentong mas malakas ang boses. Umalis si Rodrigo nang hindi na sumasagot. Ang bawat hakbang niya palayo sa bodega ay tila pagtakas mula sa isang bitag. Ngunit imbes na bumalik sa mansyon, dinala niya ang kanyang sarili sa ospital. Sa malayo, nakita niya si Mariela na nakaupo sa labas ng silid ni Junjun. Ang babae ay nakasandal sa pader. Ang kanyang mga mata ay pikit sa sobrang pagod. Ngunit ang kanyang mga kamay ay nananatiling nakatikom na tila ba may pinoprotektahan pa rin. Hindi lumapit si Rodrigo. Hindi pa ito ang tamang panahon. Ngunit bago siya umalis, dumaan siya sa cashier ng ospital. Kinuha niya ang lahat ng billing ni Junjun. Nang makita niya ang kakarampot na halagang idineposito ni Mariela mula sa pagsasangla ng singsing, muling kumurot ang kanyang puso. Inilabas niya ang kanyang credit card at binayaran ang buong operasyon at ang lahat ng gastusing darating pa. Huwag niyo pong sasabihin sa kanya kung sino ang nagbayad. Pakiusap ni Rodrigo sa staff. Sabihin niyo na lang na may isang anonymous donor na naantig sa kanilang kwento. Bago lumabas ng ospital, bumili siya ng isang makapal at malambot na kumot. Lihim niyang iniwan ito sa tabi ni Mariela habang ang babae ay bahagyang naidlip sa upuan. Ito ang kanyang unang tahimik na pagsisisi, ang golden moment na tila naging unang hakbang patungo sa kanyang pagbabago. Pagbalik niya sa mansyon, nakita niya si Arturo na nanggagaling sa direksyon ng bodega. May hawak itong martilyo at ang mukha nito ay madilim pa sa gabi. Nagtama ang kanilang mga paningin at sa sandaling iyon, wala nang kailangan pang sabihin. Alam ni Arturo na ang sahig ay ginalaw. Alam ni Arturo na ang sikretong itinago niya sa loob ng 3 taon ay wala na sa kanyang mga kamay. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang pisi na unti-unti nang napapatid. Alam ni Rodrigo na simula sa sandaling ito, ang bawat subo niya ng pagkain at ang bawat pikit ng kanyang mga mata ay kailangang may kasamang matinding pag-iingat. Dahil ang kaaway ay hindi na nasa labas ng gate, kundi nasa loob na ng kanyang sariling pamamahay. Ang mga anino sa loob ng mansyong Montoya ay tila nagiging mga buhay na saksi sa bawat lihim na pilit itinatago sa ilalim ng karangyaan. Sa gabing iyon, ang buwan ay natatabunan ng makakapal na ulap.
na nagbibigay ng pagkakataon sa kadiliman na mas lalong lumalim. Si Rodrigo ay hindi mapakali. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala na kailangan na niyang makuha ang huling piraso ng katotohanan. Naglalakad siya patungo sa dulo ng pasilyo kung saan matatagpuan ang maliit na silid ng mga tagapagsilbi. Doon, sa isang sulok na bahagyang naiilawan ng isang munting lampara, nakita niya si Aling Nena. Ang matanda ay nakaupo sa gilid ng kanyang kama. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko sa bigat ng isang lihim na matagal na niyang pasan. Aling Nena, kailangan nating mag-usap. Ang mahinang boses ni Rodrigo ay nagpatalon sa matanda. Dahan-dahang humarap si Aling Nena. Ang kanyang mukha ay tila isang tuyong lupa na puno ng mga bitak ng panahon at ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha. Senyorito, alam kong darating ang oras na ito. Hindi na kayang patahimikin ng aking konsensya ang mga sigaw sa aking panaginip. Lumapit si Rodrigo at lumuhod sa harap ng matanda. Sabihin niyo sa akin ang totoo tungkol sa gabi ng aksidente ni Ricardo. Hindi lang basta preno ang nawala, hindi ba? Isang matinding panginginig ang bumalot kay Aling Nena. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang rosaryo. Ang bawat butil nito ay tila naging huling sandigan ng kanyang kaluluwa. Nakita ko siya, senyorito. Nakita ko si Arturo sa ilalim ng sasakyan ni Senyorito Ricardo noong gabing iyon. May hawak siyang pliers at may kung anong pinutol siya. Noong una, akala ko ay inaayos lang niya. Pero nang makita ko ang mga mata niya, ang mga mata ng isang mamamatay tao, napahawak si Rodrigo sa kanyang noo. Ang pakiramdam ng pagsisisi ay lalong bumigat. At ang nanay ko? Alam ba niya? Tumulo ang luha ni Aling Nena. Bumagsak sa kanyang mga kulubot na kamay. Narinig ko silang nag-uusap sa opisina pagkatapos ng libing. Sinasabi ni Arturo na ang aksidente ay maayos na naisagawa. Imbes na ipahuli siya, pinirmahan ni Doña Esmeralda ang isang tsekeng may malaking halaga. Sinabi ng senyora na kailangang manatiling aksidente ang lahat para hindi madungisan ang pangalan ng mga Montoya. Binayaran din nila ako, senyorito. Binayaran nila ako para manahimik. Isang matinding sindak ang dumaloy sa mga ugat ni Rodrigo. Ang kanyang sariling ina ay nakipagsabwatan sa pumatay sa kanyang kapatid para lamang sa isang pangalang wala namang halaga sa harap ng katarungan. Ang bawat haplos ni Aling Nena sa kanyang rosaryo ay tila naging tunog ng isang sumasabog na katotohanan sa loob ng silid. Patawarin niyo ako, senyoritito. Patawarin niyo ako. Hagulgol ng matanda. Ang kanyang boses ay tila isang mahinang iyak ng isang taong matagal nang nakakulong sa sariling bilangguan ng takot. Dahan-dahang inilabas ni Rodrigo ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Hindi napansin ng matanda na kanina pa nakabukas ang voice recorder nito. Ang bawat salita, bawat hikbi, at bawat detalye ng krimen ay naitala na ng malinaw. Ang ebidensyang ito ang magsisilbing susi para sa paglaya ni Mariela at sa pagbagsak ng mga mapangapi. Tumayo si Rodrigo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na sa determinasyon. Huwag kayong matakot, Aling Nena. Tapos na ang pananahimik natin. Sa gabing ito, ang katarungan ay hihinga na muli. Paglabas ni Rodrigo ng silid, ang lamig ng hangin sa pasilyo ay tila naging katuwang niya sa kanyang susunod na hakbang. Ang bawat anino sa mansyon ay hindi nakaaway, kundi mga saksi na sa wakas ay handa na ring magsalita. Ngunit sa dulo ng pasilyo, nakatayo si Arturo. Pinapanood ang bawat galaw ni Rodrigo nang may mapanganib na katahimikan. Ang bawat sulok ng mansyong Montoya ay tila isang malaking entablado na inihahanda para sa isang dula-dulaan ng kabutihan. Ang tunog ng mga kristal na baso na marahang itinatama sa mga pilak na tray ay nagbibigay ng isang nakalilinlang na himig. Ang mga katulong ay abala sa paglalagay ng mga sariwang rosas na kulay puti.
Ang bawat talulot ay tila sumasagisag sa kapayapaang pilit ipinapakita ng pamilya. Ngunit ang bawat tinik sa ilalim nito ay nananatiling nakatago at handang manakit. Si Arturo ay naglalakad sa gitna ng bulwagan na may mataas na noo. Ang kanyang suot na tuxedo ay tila ba siya na ang bagong Panginoon ng Dien Trang. Sa gabing ito, idaraos ang isang engrandeng piging para sa kanyang katapatan sa pamilya. Isang gantimpalang ibinigay ni Doña Esmeralda upang mas lalong mapatali ang dila ng kanyang kasabwat. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa bawat galaw ni Rodrigo. Sa labas, malapit sa gate, kapaprating pa lang ni Mariela mula sa ospital. Ang kanyang puso ay puno ng pagtataka at pasasalamat dahil sa hindi kilalang taong nagbayad ng operasyon ni Junjun. Ngunit ang kanyang kagaanan ng loob ay biglang naglaho, maggiho, nang makita niya ang kanyang mga kagamitan na nakatambak sa labas ng bodega. Ang kanyang maliit na dambana ay buwag na, at ang mga bulaklak ng sampagita ay yapak-yapak na sa putikan. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Mariela, ang kanyang boses ay puno ng panginginig habang hinaharap si Arturo na lumabas mula sa dilim. Tapos na ang pananatili mo rito, Mariela. Ang utos ng senyora ay malinaw. Kailangan mo nang umalis bago mag-umpisa ang piging. Hindi namin kailangan ng basurang gaya mo sa gitna ng aming pagdiriwang. Ang boses ni Arturo ay walang bakas ng awa. Ang bawat salita ay tila isang hatol ng kamatayan sa kanyang dignidad. Nang akma ng sasagot si Mariela, biglang lumitaw si Rodrigo mula sa gilid ng mansyon. Lumapit siya at tumigil sa pagitan ng dalawa. Ang kanyang presensya ay tila isang pader na humaharang sa kalupitan ni Arturo. Arturo, bumalik ka sa loob. Ang mga panauhin ay naghihintay na sayo. Ang boses ni Rodrigo ay mahinahon, ngunit may autoridad na hindi matatanggihan. Nang makaalis si Arturo, nang may halong inis na natiling nakatayo si Rodrigo sa harap ni Mariela, tumingin siya sa mga mata ng babae, mga matang puno ng pagod, takot at pagtataka. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, dahan-dahang inabot ni Rodrigo ang kamay ni Mariela. Ang haplos ng kanyang palad sa magaspang na kamay ng babae ay tila isang kuryenteng nagdadala ng isang pangakong hindi kayang bigkasin ng bibig. Mariela, makinig ka sa akin. Bulong ni Rodrigo, ang kanyang boses ay tila isang lihim na hangin na dumadaan sa gitna ng bagyo. Magtiwala ka sa akin sa gabing ito. Kahit anong mangyari, huwag kang aalis. Maghintay ka sa akin. Naramdaman ni Mariela ang init ng kamay ni Rodrigo. Isang golden moment na tila nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Ang takot na kanina lang ay bumabalot sa kanya ay tila napalitan ng isang munting kislap ng pag-asa. Ngunit bago pa siya makapagsalita, mabilis nang tumalikod si Rodrigo at bumalik sa loob ng mansyon. Sa loob ng opisina ni Doña Esmeralda, ang ginang ay nakatayo sa harap ng malaking bintana. Tinitingnan ang papasikat na buwan. Si Arturo ay nakatayo sa kanyang likuran, ang kanyang mukha ay nababalot ng isang madilim na balak. Hindi ko gusto ang paraan ng pagtingin ni Rodrigo sa babaeng yan, Arturo. Ang boses ni Doña Esmeralda ay malamig at puno ng pag-aalala. May alam na siya. Nararamdaman ko ang pagbabago sa kanyang bawat galaw. Lumapit si Arturo at bumulong sa tenga ng ginang. Ang kanyang hininga ay tila laso na nanunuot sa bawat pandama. Huwag kayong mag-alala. Senyora, sa gabing ito, tatapusin natin ang lahat. Hindi na makakapagsalita si Mariela. Kailanman, gagawin ko ang dapat gawin para manatiling malinis ang pangalan ng mga Montoya kahit na kailangang dumanak ang dugo sa huling pagkakataon. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa silid. Isang katahimikan na nagpapahiwatig na ang pinakamapanganib na bahagi ng gabi ay mag-uumpisa pa lamang. Ang bawat kislap ng mga diamante sa silid na ito ay tila mga mata ng demonyong nagmamasid sa ating lahat.
Ang boses ni Rodrigo ay pumailan lang sa gitna ng bulwagan, sapat na lakas upang mapatigil ang malambing na musika ng biolin at ang mahihinhin na tawanan ng mga panauhin. Ang katahimikan ay mabilis na lumaganap, tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa gitna ng nag-aapoy na kasayahan. Nakatayo siya sa gitna ng entablado, sa tabi ng kanyang inang, si Doña Esmeralda, na kasalukuyang nakasuot ng kanyang pinakamahal na hiyas. Sa gitna ng karangyaan ng gabing iyon, ang bawat disenyo ng bulwagan ay tila naglalayong itago ang baho ng katotohanan. Ngunit para kay Rodrigo, ang bawat amoy ng mamahaling alak ay tila amoy ng nabulok na moralidad. Ang kanyang puso ay nayayanig sa tindi ng puot at pagsisisi, habang ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa cellphone na naglalaman ng tinig ng katarungan. Rodrigo, ano ang ibig mong sabihin? Ituloy natin ang pasasalamat para kay Arturo. Ang boses ni Doña Esmeralda ay may kasamang pilit na tawa, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalabas na ng babala. Hindi natinag si Rodrigo. Tumingin siya sa pintuan ng bulwagan. Doon, dahan-dahang pumasok si Mariela. Hindi siya nakasuot ng gown, hindi siya pinalamutian ng mga hiyas. Suot niya ang kanyang pinakamalinis na duster. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. At ang kanyang noo ay nakataas ng may dignidad na hindi kayang bilhin ng salapi. Ang kanyang presensya ay tila isang liwanag na naglalantad sa bawat dumi ng mga taong nasa loob. Ipinagdiriwang natin ang katapatan? Tanong ni Rodrigo. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Ipagdiriwang natin ang katapatan ng isang taong pumatay sa aking kapatid o ang katapatan ng isang inang mas piniling yakapin ang mamamatay tao kaysa sa sarili niyang apo. Isang matinding singhap ang nagmula sa mga panauhin. Ang bawat bulungan ay tila naging isang malakas na ugong ng pagkabigla. Pinindot ni Rodrigo ang play button sa sound system ng bulwagan. Ang boses ni Aling Nena ay umalingaw-ngaw, malinaw at puno ng pighati. Isinasalaysay ang bawat detalye ng pagputol ni Arturo sa preno ng sasakyan ni Ricardo at ang pagtanggap ni Doña Esmeralda ng tsekeng pambayad sa pananahimik. Ang mukha ni Doña Esmeralda ay nawalan ng kulay, tila naging isang estatwang gawa sa abo. Si Arturo, na kanina lang ay nakangiti, ay biglang napaatras. Ang kanyang mga mata ay gumagala sa paligid habang naghahanap ng matatakasan. Ang kislap ng mga diamante sa leeg ng ginang ay tila naging mga nagbabagang uling na sumasakal sa kanyang sariling hininga. Sinungaling, isang malaking kasinungalingan ang lahat ng yan. Sigaw ni Arturo, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Ngunit hindi doon tumigil si Rodrigo. Inilabas niya ang mga liham ni Ricardo at binasa ang huling bahagi nito sa harap ng lahat. Ang bawat salita ng kanyang kapatid ay tila isang hatol na nagmumula sa kabilang buhay, direktang tumutusok sa puso ng mga nagtaksil sa kanya. Ang mga panauhin ay nagsimulang maglayo sa mag-ina. Tila ba sila ay may nakakahawang sakit ng kasamaan? Dahan-dahang lumapit si Mariela sa gitna ng bulwagan. Ang bawat hakbang niya ay tila pagbawi sa bawat sandali ng pang-aapi na dinanas niya sa loob ng 3 taon. Tumingin siya kay Doña Esmeralda, hindi nang may galit, kundi nang may matinding awa. Isang golden moment na nagpakita na sa kabila ng lahat, ang kanyang puso ay nanatiling dalisay. Ang pangalan ng mga Montoya ay hindi nadungisan ng aking kahirapan, Senyora. Mahinang sabi ni Mariela, ngunit ang kanyang boses ay narinig ng lahat. Nadungisan ito ng inyong kawalan ng pag-ibig. Nang makita ni Arturo na wala na siyang matatakasan, ang kanyang takot ay napalitan ng matinding kabangisan. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis niyang kinuha ang isang matalim na steak knife mula sa mesa ng mga pagkain. Ang kislap ng bakal sa ilalim ng chandelier ay tila isang kidlat ng panganib. Marahas niyang hinablot si Doña Esmeralda at itinutok ang kutsilyo sa leeg nito.
Ang kanyang mga mata ay nanlilisik na sa desperasyon. "Huwag kayong lalapit! Papatayin ko siya! Papatayin ko ang matandang ito kung hindi niyo ako hahayaang makaalis." Sigaw ni Arturo. Ang kanyang boses ay tila isang hayop na nasusukol sa kanto. Ang mga panauhin ay nagsimulang magsisigaw at nagkagulo. Si Rodrigo ay napatigil. Ang kanyang mga kamay ay nakataas sa hangin. Ang katarungang kanina lang ay tila malapit na ay biglang nanganib na muling malunod sa dugo. "Wala ka nang matatakasan, Arturo. Ibagsak mo ang kutsilyong yan bago mo tuluyang mantsahan ang mga kamay mo ng dugo ng taong nagpalamon sa iyo." Ang boses ni Rodrigo ay mariin. Bawat pantig ay tila isang bakal na humahampas sa pader ng desperasyon ni Arturo. Sa gitna ng naglalakihang chandelier, ang anino ng kutsilyong nakatutok sa leeg ni Doña Esmeralda ay tila isang itim na lamat sa perpektong kintab ng bulwagan. Ang ginang, na dati ay tinitingala bilang reyna ng mga Montoya, ay kasalukuyang nanginginig. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng mga rosas sa paligid, habang ang bawat hininga niya ay may kasamang tunog ng paghikbi. Sa bawat segundong lumilipas, ang tensyon sa loob ng mansyon ay tila isang pisi na unti-unti nang napapatid. Ang mga panauhin ay nagkakagulo, ang iba ay nagtatago sa ilalim ng mga mesa, habang ang iba ay nagtatangkang tumakas palabas. Ngunit si Mariela ay nanatiling nakatayo sa gitna ng silid. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatuon sa kutsilyo, kundi sa kanyang biyenan. Nakita niya ang pagguho ng turing ginto na kinatataniman ng lahat ng kasamaan sa buhay niya. "Arturo, bitawan mo siya." Muling sigaw ni Rodrigo habang dahan-dahang lumalapit. Ang lahat ng ebidensya ay nasa pulisya na. Walang silbi ang pagdanak ng dugo. Huwag mong tapusin ang buhay mo sa ganitong paraan. "Anong buhay? Ninakawan niyo ako ng lahat." Ang boses ni Arturo ay tila isang hayop na nasusukol, puno ng pait at galit. "Pinagsilbihan ko ang pamilyang ito. Ginawa ko ang lahat ng maruming trabaho para lang manatiling malinis ang pangalan niyo. At ngayon, itatapon niyo lang ako?" Sa isang mabilis at hindi inaasahang pagkakataon, nang marinig ang marahas na pagpasok ng mga alagad ng batas sa malaking pintuan ng mansyon, bahagyang nanghina ang kamay ni Arturo. Ginamit ito ni Rodrigo upang mabilis na sumugod. Ang marahas na tunog ng pagkakaladkad ng mga sapatos sa marmol at ang pagkakalaglag ng kutsilyo sa sahig ay bumasag sa katahimikan. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na nasunggaban ng mga pulis si Arturo. Itinatali ang kanyang mga kamay habang siya ay nagsisumigaw ng mga sumpa. Nang makawala si Doña Esmeralda, napaupo siya sa sahig. Ang kanyang mga diamante ay nagkalat sa paligid, tila ba mga luha ng isang nawasak na imperyo. Tumingin siya sa kanyang mga kaibigan. Sa mga taong kanina lang ay nakaangiti sa kanya. Ngunit wala siyang nakitang anuman, kundi pandidiri at pag-iwas. Ang kanyang reputasyon, ang tanging bagay na mas mahalaga sa kanya kaysa sa kanyang sariling dugo, ay tuluyan ng naging abo. Lumapit si Rodrigo kay Mariela. Hindi niya pinansin ang kanyang inang humihingi ng tulong sa sahig. Sa halip, tumayo siya sa tabi ng babaeng pinagkaitan niya ng katarungan sa loob ng maraming taon. Isang golden moment ang namuong muli nang dahan-dahang tanggalin ni Rodrigo ang kanyang sariling coat at balutin ito sa mga balikat ni Mariela. Isang simbolo ng proteksyon at pagkilala na huliman ay dumating din. "Tapos na ang lahat, Mariela. Wala nang sasaktan sa inyo ni Junjun." Bulong ni Rodrigo, ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Tumingin si Mariela sa mansyon, sa marangyang lugar na naging impyerno para sa kanya. Nakita niya si Doña Esmeralda na pilit na itinatayo ng mga pulis para dalhin sa presinto bilang kasabwat. Ang huling sigaw ng ginang ay hindi tungkol sa pagsisisi, kundi tungkol sa kanyang nawalang dangal. "Ginawa ko ang lahat para sa pamilyang ito. Ginawa ko ito para sa pangalan natin." Ang hiyaw ni Doña Esmeralda na umalingaw-ngaw sa gabi.
Isang hiyaw na walang nakinig, kundi ang dilim. Naiwan sina Rodrigo at Mariela sa gitna ng bulwagang puno ng kalat. Ang katarungan ay nakamit na, ngunit ang mga sugat sa kanilang mga puso ay tila mas malalim pa kaysa sa iniisip nila. Habang pinapanood nila ang pag-alis ng mga sasakyan ng pulis, isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin. Pagkatapos ng ganitong klaseng pagkawasak, posible pa bang mabuo ang isang pamilyang binuo lamang sa mga kasinungalingan? Ang sikat ng araw na dahan-dahang gumagapang sa bintana ng silid sa ospital ay hindi na kasing talim ng mga nagdaang umaga. Sa pagkakataong ito, ang liwanag ay tila isang banayad na haplos na nagpapahiwatig ng pagtatapos ng isang mahabang gabi. Ang tunog ng regular na paghinga ni Junjun, malalim, payapa, at wala na ang nakapanlulumong huni ng hirap, ang nagsisilbing pinakamagandang musika sa pandinig ni Mariela. Maingat na hinaplos ni Mariela ang noo ng kanyang anak. Wala na ang nagbabagang lagnat. Ang maputlang pisngi ng bata ay unti-unti nang nagkakaroon ng kulay, tila isang bulaklak na muling sumisibol pagkatapos ng isang malupit na tagtuyot. Sa tabi ng kama, nakita niya ang isang bagong laruan, isang asul na eroplano na binili ni Rodrigo. Bumukas ang pinto nang walang anumang ingay at pumasok si Rodrigo. Hindi na siya ang matikas at mapagmataas na tagapagmana na nakita ni Mariela noong unang gabi ng bagyo. Ngayon, ang kanyang mga mata ay kakikitaan ng kapaguran, ngunit may kasamang malalim na katahimikan at pagsisisi. May dala siyang basket ng mga sariwang prutas at isang maliit na buke ng sampagwita. Gising na ba ang munting bayani natin? Mahinang tanong ni Rodrigo. Ang kanyang boses ay puno ng pag-iingat. Kakatulog lang niya ulit matapos niyang ubusin ang kanyang lugaw. Sagot ni Mariela. Isang matipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito ang unang pagkakataon na ngumiti siya kay Rodrigo nang walang halong takot o pait. Naglakad sila patungo sa maliit na terrace ng ospital upang hindi maabala ang bata. Mula roon, makikita ang malawak na tanawin ng kanilang bayan. Ang Dientrang Montoya sa malayo ay hindi na mukhang isang madilim na kuta. Sa ilalim ng bagong pamamahala ni Rodrigo, ang mga pader nito ay tila unti-unti nang nagliliwanag. Inilipat ko na ang lahat ng pag-aari ni Ricardo sa pangalan mo at ni Junjun, Mariela. Panimula ni Rodrigo, ang kanyang paningin ay malayo ang nararating. Iyon ang nararapat, ang bodega. Ipinagiba ko na ito. Magtatayo tayo roon ng isang maliit na parke na ipapangalan natin sa kanya. Isang lugar kung saan ang mga bata ay pwedeng maglaro ng malaya, nang walang takot sa gutom o pang-aapi. Naramdaman ni Mariela ang pag-init ng kanyang mga mata. Salamat, Rodrigo. Hindi para sa pera, kundi para sa pagkilala sa katotohanan. Iyon lang naman ang tanging hiningi ko mula noong simula. Alam ko at kailanman ay hindi ko mapapatawad ang sarili ko sa naging pagkabulag ko. Tugon ni Rodrigo. Tumitig siya kay Mariela. Ang kanyang mga mata ay tila naglalayong basahin ang bawat sugat sa kaluluwa ng babae. Ang aking ina. Itutuloy ng piskalya ang kaso laban sa kanya. Hindi ko siya maililigtas sa sarili niyang mga pagkakamali. Makalipas ang ilang araw, sa ilalim ng isang matandang puno ng nara sa sementeryo, nakatayo si Mariela sa harap ng puntod ni Ricardo. Malinis na ang paligid nito. Wala na ang mga damong ligaw. Ang mga bulaklak ng sampagita ay nakapalibot sa marmol na krus. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mariela ang isang kakaibang kapayapaan, isang paghilom na hindi nagmumula sa gamot, kundi sa katarungan. Ricardo, ligtas na ang anak natin, bulong niya sa hangin. Lahat ng pinangarap mo para sa amin, unti-unti nang natutupad. Maaari ka nang magpahinga ng mahimbing. Naramdaman niya ang isang maliit na kamay na humawak sa kanyang binti. Si Junjun na nakatayo na at may hawak na munting kandila. Sa likuran nila, nakatayo si Rodrigo, nakamasid ng may paggalang. Biglang bumitaw si Junjun kay Mariela at lumapit kay Rodrigo. Itinaas ng bata ang kanyang mga kamay.
tila humihiling na buhatin siya. Isang golden moment ang nabuo ng kargahin ni Rodrigo ang bata. Ang kanyang mga bisig ay tila naging isang ligtas na kanlungan. Tito Rodrigo, lipad tayo. Tanong ni Junjun habang itinataas ang kanyang asul na eroplano. Natigilan si Rodrigo. Ang kanyang mga mata ay biglang nanggilid ang luha sa unang pagkakataon na tinawag siyang tito ng bata. Hinigpitan niya ang yakap kay Junjun at hinalikan ito sa noo. Oo anak, lilipad tayo ng napakataas. Tumingin si Rodrigo kay Mariela, ang kanyang mukha ay puno ng isang tanong na matagal na niyang gustong bitawan. Mariela, alam kong marami akong kailangang bayaran, pero kung pahihintulutan mo, maaari ba tayong magsimulang muli? Hindi bilang magkaaway, kundi bilang mga kaibigan na sabay na magpapalaki sa batang ito? Ang tanong na iyon ay tila isang binhi na itinanim sa gitna ng isang bagong bungkal na lupa. Hindi sumagot si Mariela ng mabilisan. Tumingin siya sa asul na langit, pagkatapos ay sa kanyang anak, at huli ay kay Rodrigo. Sa gitna ng katahimikan ng sementeryo, ang tanging maririnig ay ang marahang pagaspas ng mga dahon sa hangin. Ang bawat kislap ng hamog sa malawak na bukiran ng Montoya ay tila mga diamanteng hindi na nagmumula sa puot, kundi sa pag-asa ng isang bagong umaga. Isang taon na ang lumipas mula nang gumuho ang tore ng kasinungalingan, at sa bawat pag-ikot ng mundo, ang bawat sugat na iniwan ng nakaraan ay dahan-dahan nang naghihilom, nag-iiwan na lamang ng mga pilat na nagsisilbing paalala ng katatagan ng puso. Ang dating mansyong Montoya, na dati ay simbolo ng pagkakait at luhang itinatago sa likod ng mga rehas, ay isa na ngayong sentro ng pagsasanay para sa mga kababaihang nagnanais magkaroon ng bagong simula. Ang mga pasilyo na dati ay amoy luma at mapanirang balita ay puno na ngayon ng halimuyak ng sariwang kape at tunog ng mga makinang nananahi, mga makinang bumubuo ng mga pangarap sa halip na sumisira sa dangal. Nakatayo si Mariela sa balkonahe, tinitingnan ang mga kabataang naglalaro sa parkeng itinayo sa lugar kung saan dati ay nakatayo ang madilim na bodega. Ang kanyang mga kamay ay hindi na kulubot sa babad ng ulan at sabon. Ang mga ito ay malinis, matatag, at may hawak na panulat na gumuguhit ng kanyang sariling kapalaran. Wala na ang kanyang singsing sa kasal, ngunit sa kanyang daliri ay may bakas pa rin ng puting balat. Isang paalala na ang pag-ibig ni Ricardo ay hindi na kailangan ng anumang ginto para manatiling buhay. Dahan-dahang lumapit si Rodrigo sa kanyang tabi. Hindi na siya ang lalaking laging nakasuot ng Amerikana at baluti ng pagmamataas. Ngayon, nakasuot siya ng simpleng polo. Ang kanyang mukha ay mas maliwanag at ang kanyang mga mata ay wala na ang bigat ng pagdududa. Ang mga bata ay handa na para sa pagdiriwang, Mariela. Ang boses ni Rodrigo ay malambing, puno ng respeto na higit pa sa anumang salita. Salamat sa lahat, Rodrigo, sa pagtulong sa akin na gawing liwanag ang dilim na iniwan ng pamilyang ito. Tugon ni Mariela. Tumingin siya sa lalaki at sa unang pagkakataon, ang kapatawaran ay tuluyan ng nanahan sa kanyang puso. Hindi naging madali ang pagpapatawad. May mga gabi pa ring nagigising si Mariela na nararamdaman ang lamig ng ulan sa kanyang balat o ang hapdi ng sampal ni Doña Esmeralda. Ngunit sa tuwing titingnan niya si Rodrigo na tapat na nagsisilbi sa komunidad at sa tuwing maririnig niya ang tawa ni Junjun na wala ng bahid ng sakit, na pagtatanto niya na ang galit ay isang mabigat na bagahe na siya na mismo ang nagpasyang ibaba. Si Doña Esmeralda ay nananatiling mag-isa sa isang malayo at tahimik na datsa, malayo sa ingay ng lipunang dati ay kanyang pinaghaharian. Ang kanyang tanging kasama ay ang kanyang sariling mga alaala. Mga alaalang tila naging mga multo na bumubulong ng kanyang mga pagkakamali. Doon, sa katahimikan ng kanyang pag-iisa, marahil ay natututunan na rin niyang harapin ang katotohanan na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa kintab ng brilyante, kundi sa init ng yakap ng isang apo na kailanman
ay hindi na niya mahahawakan. Isang golden moment ang namuo nang tumakbo si Junjun patungo sa kanila. Bit-bit ang isang bungkos ng sariwang sampagita na siya mismo ang pinitas sa hardin. Ibinigay niya ang mga ito kay Mariela at pagkatapos ay yumakap sa binti ni Rodrigo. Para kay nanay at para kay tito, ang masayang sabi ng bata. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa dalisay na kaligayahan. Nagkatinginan sina Mariela at Rodrigo sa gitna ng bango ng mga bulaklak. Alam nilang ang landas na kanilang tinatahak ay hindi magiging perpekto. Ngunit sa gitna ng sikat ng araw na kulay ginto, batid nilang hindi na sila muling maglalakad ng mag-isa sa dilim. Ang pag-ibig ay hindi laging tungkol sa mabilis na pintig ng puso, kundi sa dahan-dahang pagbuo muli ng tiwalang minsan nang winasak. Ang katarungan ay nakamit na, ang mga sugat ay naghilom na, at sa wakas, ang kapayapaan ay hindi na lamang isang pangarap. Ang katotohanan ay tila isang ilog na patuloy na dumadaloy, hinuhugasan ng lahat ng dumi ng nakaraan upang bigyang daan ng isang bukas na puno ng pag-asa at wagas na pagmamahal. Sapagkat sa huli, ang katotohanan ang siyang tanging liwanag na hindi kayang puksain ng anumang bagyo ng kahapon. Sa bawat isa sa inyo na nanatili at nakihati sa pasakit at tagumpay ng pamilya Montoya, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Hindi naging madali ang paghabi sa bawat kabanatang inyong napakinggan, sa bawat patak ng ulan na tumama kay Mariela, at sa bawat luhang dumaloy sa mga mata ni Ricardo. Tila naging kabahagi rin ako ng kanilang pagdurusa. May mga gabi na tila tumitigil ang aking panulat dahil sa tindi ng bigat ng damdamin, lalo na sa mga tagpong kailangang isakripisyo ng isang ina ang kanyang huling hibla ng dangal para lamang sa kanyang anak. Ang kwentong ito ay hindi lamang basta bunga ng imahinasyon. Ito ay hango sa mga anino ng katotohanan, sa mga kwento ng mga babaeng nakasalamuha ko na dumaan sa apoy ng kawalan ng katarungan ngunit nanatiling nagniningning ang kaluluwa. Nais kong ipaalala sa inyo na ang pag-asa ay parang isang munting kandila sa gitna ng unos. Maaring humina ang kislap nito, ngunit hanggat may isang taong naniniwala, hinding-hindi ito mapapatay. Ang pagpapatawad ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ito ang pinakamataas na uri ng katapangan na kayang ipakita ng isang tao. Bago tayo tuluyang magpaalam sa mga karakter na naging bahagi na ng inyong buhay, nais kong mag-iwan ng isang katanungan na naway pag-isipan ninyo. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Mariela, matapos ang lahat ng paglapastangan at hapdi, kaya nyo rin bang buksan ang pintuan ng inyong puso para sa kapatawaran? O naniniwala kayo na ang ilang sugat ay sadyang masyadong malalim para tuluyang maghilom? Sana ay nag-iwan ng kwentong ito ng isang munting buto ng inspirasyon sa inyong mga puso. Kung ang paglalakbay na ito ay nagbigay sa inyo ng aral o kahit munting kurot sa damdamin, mangyaring i-click ang like button at ibahagi ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay. Huwag din ninyong kalimutang iwan ang inyong mga saloobin sa comment section dahil ang bawat komento ninyo ay nagsisilbing lakas para sa akin upang magpatuloy sa paglikha. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng pag-ibig, paghilom at pagsisikap. Pagpalain nawa kayong lahat ng may kapal.